ng Chief Justice. I mean, yung mga charges kasi are meant to persuade or dissuade the senator judges in terms of the constitutional provisions on the impeachment. But then, the whole logic of the process is really to know or to convince themselves that the Chief Justice is either fit or unfit for the position. Tanungin naman natin ang ating historian, si Ms. Gloria. Ano yung pananaw ng ating mga historians dito sa nagaganap na impeachment trial? Are you teaching this or already writing it down para mabigyan ng istorya ang ating mga kababayan generations from now? Sa pangkalahatan, napakahalaga nung nagaganap na paglilitis ngayon sa pagtatala ng mga dokumento at mga datos para sa hindi lamang pagtalakay sa kasalukuyan, kung hindi dun sa pagre-record sa kasaysayan natin, pagtatala sa kasaysayan sa hinaharap. Ngayon, yung sa pagtatala namin ng kasaysayan, itong paglilitis kay Chief Justice Corona ay hindi lamang hindi first time, no? Meron na palang may mga impeachment trials na pala na nagawa in the past simula noong 1949 kay dating Presidente Elpidio Quirino at sa iba pang mga presidente. Dumaan din dyan si dating Pangulong Diosdado Macapagal at pagkatapos ay si Ferdinand Marcos. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon nga lamang nagkaroon ng paglilitis ng Chief Justice, ang supposedly inaasahan ng sambayanan na magpapanatili sa hustisya, integridad, at katarungan ng sambayanan. Isa rin, Nikki, sa mahalagang natalakay dito sa Article 7 naman, itong pagtestigo ni DOJ Secretary Laila De Lima. Tanungin natin si Congressman Tañada, gaano po kahalaga sa prosekusyon itong testimonya ni DOJ Secretary De Lima? Well, importante ito para maset yung tone kung bakit kung ano yung posisyon ng gobyerno sa usapin ng paglalabas ng bansa si dating Pangulong Arroyo, no? Anong ginawa ng ating Secretary of Justice, dahil player po siya She was a player on that day, especially nung na-issue yung TRO, no? Although after office hours, anong ginawa po niya, anong hakbang na gustong gawin ng ating pamahalaan ng mga panahon na yun. At siya rin po ang naglahad, no? At pinagtahi-tahi yung supposedly nangyari nung araw na yon on the side of the DOJ, but she read also the dissenting opinion of Justice Sereno on what happened also inside the Supreme Court. Of course, may ruling po ang Korte Suprema, may ruling ang impeachment tribunal dito na yung sinabi po o yung sinabi ni Secretary De Lima hinggil sa nangyari sa loob ng Supreme Court, yan po ay hearsay and should not be considered, but let it remain in the record, no? So ito yung nagbigay masabi po natin ideya sa ating mga manunood kung ano pa talaga ang nangyari sa loob ng Korte Suprema nung tinatalakay po yung usapin ng TRO kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nais ko naman tanungin si Senator Trillanes. Kanina we were talking about biases sa pagsisimula pa lang ng paglilitis. Pero this early po ba, sa palagay nyo, yung ibang mga senador, meron ng verdict? Probably. Dahil na i-present naman na yung sa prosecution, yung case ng prosecution. Pero pwede pa rin ma-reverse yan, depende nga sa ebidensya ipapresent ng depensa. Kaya nga in fact, most of us are giving the Chief Justice hints already na ikaw lang ang pwede makapag-reverse ng perception na yon by testifying yourself. Dahil marami mga katanungan sa discrepancy sa salin, wala talagang ibang pwedeng mag-explain nun . Sana kung
nung pagbukas ng mga bank accounts, wala tayong nakitang discrepancy, then hindi niya kailangan mag-explain or mag-testify. Pero may mga discrepancies eh. Sa totoo lang, yung SALN on its face, alam niya ng ordinaryong civilian employee in government na mali talaga yung pagka-fill up. And for some, makikita mo talaga that there was a deliberate effort to conceal, to make it vague. Pero still, inano natin, and yun nga, nung binuksan yung mga bank accounts, doon nagkaroon ng inconsistency dun sa what was stated and yung mga nakita natin, na-discover natin sa bank accounts. From what Senator Trillanes has said, and nasabi na rin to ng prosecution, no, nasabi niya na yung mga bank accounts, itong tungkol sa Article 2, ang pinakamalakas na ebidensya ng prosecution tungkol kay Chief Justice Corona. Tatanungin ko si Attorney Luna, para sa inyo ba, ganito rin po ba ang inyong opinion na malakas talaga itong mga naipakitang ebidensya naman tungkol dito sa bank deposits? Based sa mga opinion polls na ang mga resulta ay nilabas na, it appears na yung ating mamayan has gotten a clearer picture dito sa kaso na ito. Kasi hindi naman nila maintindihan mabuti ang proceedings kung hindi nag-succeed ang prosecution sa paglatag ng ebidensya in a way na comprehensible at saka convincing. So from our end, I think, from a lawyer's point of view, sa tingin ko, na ilatag mabuti ng prosecution yung kaso and it has discharged its burden. However, gaya po ng sinabi ni Senator Trillanes, the ball game hindi pa nagtatapos because in every trial, merong dalawang sides yan eh. There are two faces of truth. So, ang side namin, in the prosecution side, we already presented our case. So, it's now the turn of the defense to rebut yung aming presenta na ebidensya. Tanungin ko lang si Professor Casiple, no? Nabanggit kasi ni Senator Trillanes kanina yung SALN. Do you think, kasi nag-file na daw ng SALN si Chief Justice Corona ngay for 2011, pero hindi pa inalalabas. Kahit na ba hindi ito ipresenta bilang ebidensya na sa paglilitis, do you think it's still important na ilabas sa publiko yung kanyang SALN? Well, absolutely, no? Kasi lumabas yung ibang SALN eh. The moment na magkaroon ng desisyon, halimbawa si Chief Justice na huwag ilabas yan, alam mo na kung ano papasok sa utak ng publiko na may tinatago talaga. Ang problem kasi ngayon, in terms of public opinion, uphill battle siya. The public would tend to agree with the prosecution at this stage. Sa kanila ngayon yung bola eh. Kaya kung hindi niya ilabas yung kanyang SALN na bago, that would already be something na maging basis for an opinion or a conclusion even. Si Attorney Bong naman, isa po dito sa mga naging setback para sa prosekusyon sa paglilitis ay yung hindi pagpayag ng Korte Suprema na tumestigo ang kanilang mga empleyado. Bakit po ba at anong naging dahilan ng Korte Suprema para dito? I think yung tinatawag na judicial privilege yan. So, among, just like an example, kunya sa Senate, hindi mo pwedeng tawagin yung mga senador para i-explain yung internal decision making nila, and the same with the Supreme Court and other government agencies for that matter. So, parang tawag nila yung judicial privilege eh. So, I think they have also to protect their own interests na hindi basta-basta sila mabatikos dahil sa hindi pagbigay ng SALN. Pero there is a procedure on that. Kaya dapat sundin lang yon para to properly secure this SALN or other facts na kailangan mong hingin sa mga dapat mong you're supposed to secure facts and evidence, di ba? So there are other ways, I think, to secure these facts other than by the justices or by the highest officials or high officials of the Supreme Court.
Tanungin naman natin. May sasabihin sa okay. Nikki, Magaling. ako ang posisyon ko tukol dito sa SALN ng ating punong maestrado. Binanggit naman po ito sa impeachment trial na ang kahalagahan po ng statements of assets and liabilities and net worth ay para ipakita ng isang opisyal kung ano man ang rangko niya sa PAMLAN ay hindi nagpapayaman sa kanyang pwesto. Ngayon, kung hindi i-disclose ng kahit isang opisyal ang kanyang statements of assets and liabilities and net worth, paano malalaman ng taong bayan na hindi siya nagpapayaman sa kanyang pwesto? Kaya importante na lahat, no? And the Constitution is very clear. It did not distinguish which official should be exempted from disclosure. Everyone has to disclose, no? Kaya ngayon tama sinabi ni Mon, nasa disadvantage po si Chief Justice Corona tungkol sa usapin ng SALN. Dapat siya mismo ang nangunguna na ilabas yung kanyang statements of assets and liabilities and net worth para ipakita niya sa taong bayan wala siyang tinatago. Ngayon, kung tatago na naman siya sa likod ng Supreme Court resolution, why are we asking for a SALN in the first place? This is the importance. It is kaya nga nakalagay yan sa article ng public accountability. Importante na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang mga ari-arian at ng isang public official para makita natin kung yung lifestyle ba niya ay pasok sa assets and liabilities niya o kung understated yung assets and liabilities po niya. Ito yung rason kung bakit importanteng nilalabas siya. Nako, Nikki, bagamat hindi kasama to sa Article 3 and 7, mahalaga na talakayin pa rin natin dahil katatapos lang nitong deadline ng filing ng SALN. Just na follow up, Senator Trillanes, ang mga senator judges po ay merong power na hingin ang mga dokumentong ninanais nila. Meron po bang balak ang Senado na hingin itong latest SALN ng punong maestrado? At kung sakasakali po na may mga corrections po dito sa bago niyang SALN, will it affect how the senator judges will perceive this case? Most definitely. I agree with the statement of Congressman Tañada na dapat nagkukusa na siya, hindi na hinihingi ito eh. Kasi nga, ang issue nga ay dito, this is an issue of trust eh. Public trust nga eh. Paano ka pagkakatiwalaan ng mamamayan, ng publiko, kung ano ka, nagtatago ka pa, no? Sa akin din, itong resolution, nagtatago sila doon sa resolution ng Supreme Court na pinagbabawal yung automatic release ng SALN. Yung sa akin yan, nakapost sa website eh. So, bakit? Ano ba sila, mga Diyos that they're exempted from this? Tayo mga civilian employees, lahat yan nagpo-post eh. Hindi pwedeng gagawa kayo ng resolution that will favor yourselves. Ano yan? Conflict of interest yan at the very least. Tapos constitutional provision yan, yung disclosure. So, talagang dapat nga itong Supreme Court justices, lahat sila, dapat i-reverse nila yung resolution niya, ibasura nila yan, at i-post nila sa website nila, yung mga SALN nila. Wala ka namang ano rito eh. You should not fear anything kung wala namang problema. As a follow-up lang to that, I'd like to ask Attorney Furong, no, yung reaksyon. Kapag ba itong si Chief Justice Corona hindi inilabas ang kanyang SALN for 2011, sa palagay mo, this will weaken the case for the defense in terms of the credibility of the Chief Justice? Para sa akin po, hindi po eh. Kasi as defense lawyer, kung ano lang po yung inaakusa sa akin, yun lang sasagutin ko. Pagkaintindi ko sa charges is it covers only up to 2010 yata. So 2011 is now immaterial, irrelevant. Wala nang saysay yun. So kung sasabihin natin na importante yun just for the sake of the public, hindi naman kasi kasama yung public sa sa impeachment. Unang-una, iisipin natin na bakit ba impeachment? Bakit hindi na lang yung constitution natin? Ba't hindi na lang tinanggal yung provision sa impeachment? Bakit hindi na lang ni-require na kayo po, government employees po kayo, ba't hindi na lang kayo pag may ginawa kayong kasalanan, tanggalin ka na lang kaagad, di ba? O bigyan ka na lang ng parang letter to explain, then you answer it, then yung those